Sa kaharian ng Luminara, ako si Prinsesa Elara, ang panganay na anak ng hari at reyna. Pinalaki akong may pusong puno ng habag, laging handang tumulong sa bawat nasasakupan. Ang palasyo ay tahanan ng kagandahan at kasaganahan, ngunit sa likod ng mga dingding nito ay mga lihim na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Madalas akong nakatunganga sa bintana ng aking silid, pinagmamasdan ang mga tao sa ibaba, mga magsasaka, mga ngalakal at mga bata na naglalaro sa liwasan. Sa aking mata, lahat sila ay pantay-pantay, karapat-dapat sa pag-unawa at pagmamahal. Ngunit hindi lahat sa kaharian ay ganito ang pananaw. Ang aking kapatid, si Prinsesa Arya, ay kabaligtaran ko. Siya ay matapang, malakas ang loob, at minsan ay tila walang pakialam sa damdamin ng iba. Sa aming pagkabata, madalas kaming magtalo, mga argumento na nauuwi sa katahimikan at pag-iwas. Palaging nais ni Arya na patunayan ang kanyang kakayahan sa larangan ng digmaan, samantalang ako'y mas nais ang kapayapaan at pagkakaintindihan. Isang araw, habang kami niya naglalakad sa palasyo, napansin ko ang kakaibang mga mata ni Arya. Para bang may lihim siyang gustong ipagtapat, ngunit hindi niya mahanap ang tamang pagkakataon. Nang kami ay makarating sa hardin, bigla siyang huminto at hinarap ako. Elara, may kailangang malaman mo, wika niya, puno ng seryosong tono ang kanyang boses. Ako'y nabahala at nagusisa. Ano yon, Arya? Tanong ko, sinusubukan kong basahin ang kanyang iniisip. May plano ang ating mga magulang. Simula niya, isang plano na magbabago sa landas ng ating buhay. Ang kanyang mga salita ay pumukaw sa aking kuryosidad. Ano kaya ang pinaplano ng aming mga magulang? Bago ko pa man siya tanungin, isang tagapagbalita ang dumating, dala ang mensahe mula sa hari at reyna. Pinatawag kami sa Trono Hall, may mahalagang anunsyo na dapat naming malaman. Puno ng kaba, kami naglakad patungo sa Trono Hall. Sa likod ng mga magarang pintuan ay ang aming mga magulang nakaupo sa kanilang trono, ang mga mukha ay puno ng determinasyon. Elara, Arya, simula ng hari, kailangan ninyong malaman na may isang kaharian na nagbabalak na sakupin ang Luminara. Ako'y nagulat at natakot. Paano namin haharapin ang ganitong panganib? Ngunit si Arya ay tila hindi nagulat, para bang alam na niya ang lahat ng ito. Hindi tayo pwedeng magpatalo, dagdag ng reyna. Kailangan natin ng plano para labanan ang mga mananakop. Dito ko napagtanto na ito ang pinag-uusapan ni Arya. Ang mga lihim na ito ay tila bahagi ng mas malalim na plano. Isang plano na maghahatid sa amin sa landas na hindi ko pa lubusang naiintindihan. Habang ang silid ay puno ng ingay ng mga tagapayo, nagsimula akong magtanong sa sarili, ano ang magiging papel ko sa lahat ng ito? Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagkaroon ng katahimikan. Ang isang tagapayo ay lumapit sa amin, dala ang isang mapa ng kaharian. May isang lugar na maaari nating puntahan, wika niya, isang lugar na puno ng mahika na makakatulong sa atin sa labanan. Ang ideya ng mahika ay tila kakaiba at hindi ka panipaniwala. Ngunit sa oras na iyon ay tila ito ang tanging pag-asa. Kami ni Arya ay nagkatinginan. Alam naming ito ang simula ng isang paglalakbay na puno ng panganib at misteryo. Ngunit handa ba kami sa kung anumang maaari naming matuklasan sa daan? Ang tanong na ito ay bumagabag sa akin habang kami patuloy na nagplano para sa kinabukasan ng Luminara. Ako si Prinsesa Amara, ang masasabing mabait sa aming magkapatid. Simula pagkabata, palaging sinasabi ng mga tao na ako raw ang tahimik, masunurin, at palaging sumusunod sa utos ng aming mga magulang. Ang aking kapatid na si Prinsesa Leandra, sa kabilang banda ay kilala sa kanyang katapangan at ang kanyang malayabag na presensya. Kung ako ang ilaw na kumakalma sa palasyo, siya ang apoy na nagbibigay init.
Simula nang dumating ang balita tungkol sa tumitinding tensyon sa aming kaharian, kami ni Leandra ay nagkasundong kailangan naming gumawa ng paraan. Kailangan naming malaman ang totoo sa likod ng misteryosong pagkawala ng mga tao sa mga nayon na sakop ng aming kaharian. Nagdesisyon kaming maglakbay upang alamin ang ugat ng problema, isang desisyon na hindi pangkaraniwan para sa mga prinsesa, ngunit alam naming ito ang tamang gawin. Sa aming paglalakbay, naisip kong marami akong matututunan mula sa aking kapatid. Ang kanyang katapangan ay isang bagay na palagi kong hinahangaan, ngunit hindi ko maintindihan kung paano niya nagagawa ang mga bagay na para sa akin ay mahirap. Sinimulan naming tahakin ang landas patungo sa hilagang bahagi ng kaharian kung saan ang unang pagkawala ay iniulat. Sa simula, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib, ngunit ang presensya ni Leandra ay nagbigay sa akin ng lakas. Amara, alam mo bang ang daan na ito ay puno ng misteryo? Tanong ni Leandra habang kami ay naglalakad sa makipot na daanan sa gitna ng kagubatan. Maraming kwento ang nagsasabing may mga nilalang na nagtatago sa mga anino. Napatigil ako saglit, ngunit mabilis na nagpatuloy. Alam ko, Leandra, pero kailangan nating malaman ang dahilan ng mga pagkawala. Kung hindi tayo, sino? Sinubukan kong ipakita sa kanya na kaya kong maging matapang kahit sa kabila ng aking mga takot. Habang palalim kami ng palalim sa kagubatan, unti-unting dumilim ang paligid. Ang mga puno ay tila nagmistulang higanting nilalang, nagbabantay sa amin habang kaming naglalakad. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa lugar. Tila may mga mata na nakatingin sa amin mula sa mga madilim na sulok. Amara, nararamdaman mo rin ba? Tanong ni Leandra. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Tumango ako sabay sabi, oo, para bang pinagmamasdan tayo ng kagubatan. Hindi nagtagal, narating namin ang isang malawak na clearing kung saan nakita namin ang mga bakas ng kampo. Mga bakas na tila iniwan ng mga tao sa pagmamadali. Nagsimula kaming mag-imbestiga at doon namin nadiskubre ang mga palatandaan ng pakikibaka. Ang mga bakas ng paa ay nagbigay sa amin ng ideya na may mga dumating na hindi inaasahan. Sa gitna ng aming pag-iimbestiga, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Pareho kaming napalingon at sa aming pagkagulat, nakita namin ang isang nilalang na hindi namin inaasahan. Isang nilalang na tila mula sa kwento ng alamat, isang diwata. Ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa dilim at ang kanyang presensya ay nagbigay sa amin ng kakaibang pakiramdam ng pag-asa at takot. Sino kayo? Tanong ni Leandra. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang diwata ay ngumiti at nagsalita. Ako si Elara, ang tagapangalaga ng kagubatan. Alam ko kung ano ang inyong hinahanap. Ako ay natigil sa paghinga, hindi makapaniwala sa aming nakikita. Nasaan sila? Bakit sila nawala? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Sumagot si Elara, nasa panganib ang kaharian dahil sa isang sinaunang sumpa. Kayo lamang ang makakakita sa lihim upang bumalik ang mga nawawala. Sa aming pagkagulat, biglang nagbago ang kanyang anyo at sa aming harapan ay nakita namin ang isang portal kumikinang at tila nag-aanyaya. Kailangan ninyong tahakin ang daan na ito upang matuklasan ang katotohanan, dagdag ni Elara bago siya tuluyang naglaho. Humarap ako kay Leandra, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating magpatuloy, Amara. Wala nang atrasan. Tumango ako kahit nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Oo, Leandra, gagawin natin ito. Ngunit sa pagpasok namin sa portal, isang malakas na enerhiya ang bumalot sa amin at bigla kaming nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Ang paligid ay nagbago at sa aming harapan ay nagpakita ang isang bagong mundo. Isang mundo na puno ng hiwaga at panganib.
At doon nagsimula ang aming tunay na pakikipagsapalaran sa isang mundo kung saan ang bawat hakbang ay puno ng kawalang katiyakan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin, ngunit alam kong kailangan naming malaman ang katotohanan. At sa kabila ng lahat, ang takot at pag-asa ay magkasamang bumalot sa aming mga puso. Ako'y si Amara, ang prinsesang palaging nagtatanong kung ano ang tama at nararapat. Sapagkat sa kaharian namin, ang bawat hakbang ay tila kargado ng responsibilidad. Ngunit sa kabila ng kapayapaang dala ng aking kabaitan, ang aking kapatid na si Elara, ang prinsesang matapang, ay hindi kailanman nagpatinag sa panganib. Sa kanyang mga mata, ang mundo ay isang larong dapat pagtagumpayan. Ang aming ama, ang hari, ay nagpasya na oras na para sa amin na harapin ang isang pagsubok. Ang kaharian ay nangangailangan ng isang tagapagmana na may tunay na lakas at karunungan. Aniya, kayo, aking mga anak, ay kailangan maglakbay sa Enchanted Forest upang hanapin ang nawawalang agimat ng kaharian. Hindi ko maiwasang maramdaman ang kaba sa aking dibdib. Ang Enchanted Forest ay kilala sa mga misteryo at panganib. Ngunit si Elara, sa kabila ng mga babala, ay tila walang bahid ng takot. Ito ang pagkakataon upang ipakita kung sino ang karapat-dapat na mamuno. Sagot niya, puno ng kumpiyansa. Nagsimula ang aming paglalakbay sa isang umaga na puno ng hamog. Kasama ang ilang mga tagapangalaga, pumasok kami sa kagubatan na tila may sariling buhay. Ang mga puno ay mataas at makapal, ang mga ugat nito ay parang mga kamay na naglalambitin. Ang hangin ay puno ng mga bulong, mga tunog na tila nagkukwento ng sinaunang kababalaghan. Habang naglalakad kami, nararamdaman ko ang pag-aalinlangan. Ang aking kabaitan ay palaging nag-uudyok sa akin na makinig sa aking paligid, na maging maingat. Ngunit si Elara, sa kanyang matapang na puso, ay patuloy na umuusad na parang walang balakid. Amara, hindi tayo makararating sa dulo kung palagi kang magdududa. Sabi niya na kinukutiya ang aking pag-aalala. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, nakatagpo kami ng isang matandang mangkukulam. Sino ang nangangailangan ng aking tulong? Tanong niya, ang kanyang tinig ay parang hangin na bumubulong sa amin. Agad na lumapit si Elara. Kami ang mga prinsesa ng kaharian at kami naghahanap ng agimat. Ngunit ang mangkukulam ay ngumiti, isang ngiti na may kahulugan. Ang agimat ay hindi basta-basta matatagpuan. Kailangan niyo munang harapin ang inyong sariling mga takot at kahinaan. Ako'y natigilan. Ang aking takot ay hindi lamang sa kagubatan, kundi sa kung ano ang maaari kong matuklasan tungkol sa aking sarili. Ngunit si Elara, sa kanyang tapang, ay tila walang alinlangan. Ano pa ba ang hinihintay natin? Harapin natin ang hamon. Nagpatuloy kami sa aming landas, bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Hanggang sa narating namin ang isang lumang tore na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang paligid nito ay puno ng mga tanim na mahiwaga na parang nagbabantay sa isang lihim. Sa loob ng tore, isang mahiwagang salamin ang bumungad sa amin. Ito ang pagsubok, sabi ni Elara na tila alam ang dapat gawin. Amara, ito ang magiging sukatan ng ating lakas. Habang lumalapit kami sa salamin, nakita ko ang aking sariling refleksyon. Ngunit hindi ito ang inaasahan ko. Sa halip na isang prinsesang mahinahon, ang refleksyon ay tila puno ng galit at takot. Naramdaman ko ang pagkapuno ng damdamin, isang pakiramdam na palaging kinikimkim. Si Elara sa kanyang bahagi ay nakita ang kanyang sariling refleksyon na puno ng pag-aalinlangan, isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya gustong ipakita. Ang salamin ay hindi lamang salamin. Ito ay nagpapakita ng aming mga kahinaan, ang mga bahagi ng aming sarili na palaging itinatago. Tinawag nito ang aming pansin sa katotohanan na ang lakas ay hindi lamang nasa tapang o kabaitan, kundi sa pagtanggap ng aming buong pagkatao.
Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa aking kapatid. Kami parehong prinsesa, magkasalungat man ang aming ugali, ngunit pareho ang aming hinahanap, ang katotohanan sa aming mga sarili. Elara, sabi ko, ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagiging matapang o mabait. Ito ay sa pagtanggap sa kung sino talaga tayo. Ngunit bago pa man namin maisakatuparan ang aming natutunan, ang salamin ay biglang nagkabasag. Ang mga piraso nito ay nagkalat sa sahig. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa amin. Sa likod ng salamin, isang pintuan ang bumukas na tila nag-aanyaya sa amin sa isang bagong landas. Ang aming mga mata ay nagtagpo, puno ng pangunawa. Ngunit ang pintuan ay hindi basta-basta. Ito ay puno ng misteryo. Ano ang naghihintay sa amin sa likod nito? Sa aming pagpasok, naramdaman ko ang pag-aalinlangan at pag-asa. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos at ang agimat ay hindi pa natatagpuan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming puso ay puno ng tapang at ang aming landas ay puno ng mga bagong posibilidad. Ito ang simula ng isang mas malaking hamon. Sa likod ng pintuan ay ang tunay na pagsubok ng aming pagkatao. Sa aming kaharian na naliligid ng kabundukan at nagtataasang pader, ako si Prinsesa Althea, nakilala sa aking kabaitan at mapayapang pananaw. Samantalang ang aking kapatid, si Prinsesa Rowena, ay mas matapang at palaban. Bagaman magkaiba kami ng ugali, dinala kami ng tadhana sa isang sitwasyon na magpapasya sa hinaharap ng aming kaharian. Nagsimula ang lahat nang dumating ang isang misteryosong mensahero mula sa isang kalapit na kaharian. May dala siyang liham mula sa Prinsipe Aldrin na nag-aalok ng pagkakaisa sa pamamagitan ng kasal. Alam naming ito ay isang taktika para palakasin ang kanyang kapangyarihan at kontrol. Habang ako'y nag-iisip ng paraan upang mapanatili ang kapayapaan, si Rowena naman ay nagmumuni-muni kung paano maiiwasan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Isang gabi, nagpasya kaming mag-usap sa hardin ng palasyo. Ang mga bituin ay nagliliwanag sa kalangitan at ang mga bulaklak ay humahalimuyak sa paligid. Sa ilalim ng puno ng willow, tinanong ni Rowena, "Althea, paano mo makikita ang pagkakaisa sa isang kasal na hindi natin ginusto?" Sumagot ako, "Hindi ito tungkol sa kasal, Rowena. Ito'y tungkol sa pagbuo ng alyansa na maaaring magligtas sa atin mula sa digmaan. Kung makakahanap tayo ng paraan na pareho tayong tagumpay, siguro may pag-asa pa." Ngunit si Rowena ay tila hindi mapakali. "Hindi mo ba nakikita? Ang kasal na ito ay pagkakakulong. Alam kong may ibang paraan. May narinig akong tungkol sa isang lihim na pangkat na handang tumulong sa atin. Kailangan natin silang hanapin." Nagtaka ako sa kanyang matapang na ideya. Lihim na pangkat? Hindi ba't mapanganib iyon? Kung makikita tayo ng mga kaharian, maaari tayong ituring na traidor. Ngunit ang kanyang determinasyon ay kasing tigas ng bakal. "Walang mangyayari kung hindi natin susubukan. Althea, hindi tayo dapat matakot. Kung hindi natin gagawin ito, walang mangyayari." Sa puntong iyon, napagtanto ko na mas kailangan namin ang isa't isa kaysa dati. Ang kanyang tapang ay nagbigay inspirasyon sa akin, habang ang aking kahinahunan ay nagbigay ng direksyon sa aming mga plano. Sa gabi ring iyon, nagpasya kaming magsimula ng lihim na paglalakbay upang hanapin ang pangkat na iyon. Iniwan namin ang palasyo, dala ang aming mga pagsisikap at pag-asa. Habang naglalakbay kami sa kadiliman ng kagubatan, naramdaman ko ang kaba sa aking puso. Ngunit hindi ko hinayaan itong magpaawat sa akin. Si Rowena ay palaging nasa unahan, hawak ang kanyang espada, handang ipagtanggol kami mula sa anumang panganib. Sa aming paglalakbay, nadaanan namin ang isang lumang tore na tila pinabayaan na ng panahon. Dito, naramdaman namin ang kakaibang presensya.
Isang babaeng matanda ang lumabas mula sa anino. Ang kanyang buhok ay puti na parang niyebe at ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang aming mga kaluluwa. Mga prinsesa ng kaharian, sabi ng matanda, ang inyong pagdating ay aking inaasahan. Hindi namin alam kung paano siya nakilala, ngunit ang kanyang mga salita ay tila may kapangyarihan. Ano ang inyong hinahanap? Tanong niya. Sumagot si Rowena, naghahanap kami ng tulong para protektahan ang aming kaharian mula sa isang hindi kanais-nais na kasal. Tumango ang matanda at lumingon sa akin. At ikaw, Prinsesa Altia, ano ang iyong hinahangad? Isang tanong na hindi ko inaasahan, ngunit alam ko ang sagot. Kapayapaan para sa aming kaharian at pagkakaisa sa aming pamilya. Ngumiti ang matanda at lumapit sa amin. Ang kanyang kamay ay may hawak na maliit na kristal. Ang kristal na ito ay magbibigay sa inyo ng gabay. Ngunit tandaan, ang kapangyarihan nito ay hindi sapat kung walang pagkakaisa. Tinanggap namin ang kristal at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumalot sa akin. Ngunit bago kami makaalis, bumulong ang matanda. Maging handa, mga prinsesa. Malapit na ang oras ng pagsubok. Sa aming pag-uwi, puno ng pag-asa ang aming mga puso. Ngunit sa pagdating namin sa palasyo, isang nakakagulat na balita ang sumalubong sa amin. Ang aming amang hari ay biglang nagkasakit at ang kaharian ay nasa bingit ng kaguluhan. Habang nag-iisip kami kung paano haharapin ang bagong hamon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Hindi ko alam kung ang kristal ba ang magiging sagot o isang bagong pagsubok lamang. Ngunit alam ko sa tulong ni Rowena, kaya naming lampasan ang anumang unos. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang tunay na halaga ng aming paglalakbay, ang pagkakaisa ng aming mga puso at ang pagsubok ng aming pananampalataya sa isa't isa. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin ay kung paano namin haharapin ang bagong misteryo na nagbabadya sa aming kaharian. Sa pagkagising ko ngayong umaga, ramdam ko ang mabigat na hangin na bumabalot sa buong kaharian. Isang linggo na mula nang maganap ang hindi inaasahang insidente sa palasyo. Si Ate Altia, ang matapang kong kapatid, ay patuloy na nagmamatigas. Sa kabila ng kanyang kasanayan sa espada at mga taktika sa digmaan, hindi ko mawari kung bakit tila siya nagiging mas malamig at mailap. Siya ang prinsesang hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang tapang at talino. Samantalang ako, si Prinsesa Elara, ay kilala sa aming kaharian sa aking kabaitan at kakayahang makinig at umunawa. Magkasalungat man ang aming ugali, palagi ko pa ring itinuturing si Ate Althea bilang aking pinakamatalik na kaibigan. Ngunit ngayon, tila may malaking hadlang sa pagitan naming dalawa. Mula sa bintana ng aking silid, tanaw ko ang malawak na kagubatan sa likod ng palasyo. Ang lugar na iyon ay isang lihim naming tagpuan ni Ate Althea noong mga bata pa kami. Doon kami palaging nagtutungo tuwing nais naming makalayo sandali sa mga responsibilidad ng pagiging prinsesa. Sa kabila ng mahigpit na bilin ng aming mga magulang na huwag lumabas ng palasyo ng walang kasamang mga bantay, palihim pa rin kaming nagtutungo doon. Sa araw na ito, naisip kong muling bumalik sa aming tagpuan sa pag-asang masumpungan doon ang kapayapaan o kaya'y ang mga kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Sa aking pagdating sa kagubatan, nagulat ako nang makita si Ate Althea na nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Hawak niya ang isang lumang libro na pamilyar sa akin, ang aklat ng mga sinaunang alamat ng aming kaharian. Ang aklat na iyon ay pag-aari ng aming yumaong lola at tanging siya lamang ang may karapatang magbukas nito. Ngunit narito siya ngayon, tila ba nagbabasa ng isang napakamahalagang lihim. Elara, tawag niya sa akin nang hindi iniaangat ang paningin mula sa mga pahina. Alam kong susunod ka sa akin. Altia, sagot ko, lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya.
Ano ang iyong natuklasan? Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata nang mag-angat siya ng tingin. May isa pang dahilan kung bakit hindi natin dapat basta-basta iwan ng palasyo. Wika niya, isang lihim na matagal nang itinago sa atin ng ating mga magulang. Nabaling ang aking pansin sa aklat. Ang mga pahinang nakabukas ay naglalaman ng mga larawan at teksto na hindi ko maintindihan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, hindi mapakali. May nakatagong kapangyarihan sa loob ng ating pamilya. Paliwanag ni Althea. Ngunit ito'y hindi basta-basta maaaring gamitin. Ang sino mang magkamali sa paggamit nito ay maaaring magdala ng kapahamakan sa buong kaharian. Hindi ko lubos maisip ang bigat ng kanyang sinasabi. Ngunit bakit ngayon lang natin ito nalaman? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ito ang dahilan kung bakit palaging nais ni Ama na tayo'y manatili sa loob ng palasyo. Sagot ni Althea. Sapagkat ang kapangyarihang ito ay may kakayahang baguhin ang ating mga sarili at ang ating kapalaran. Habang iniisip ko ang mga posibilidad, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya sa paligid. Tila ba may hindi nakikitang puwersa na bumabalot sa amin. Nagkatinginan kami ni Althea, parehong napagtanto na may nangyayaring kakaiba. Sa sandaling iyon, isang liwanag ang biglang bumalot sa paligid. Napapikit ako sa sobrang tindi ng liwanag at nang bumalik ang aking paningin, kami ay nasa isang lugar na hindi namin kilala. Ang paligid ay puno ng mga kakaibang halaman at mga nilalang na tila ba nagmula sa ibang mundo. Nasaan tayo? Tanong ko, pilit o pinipigil ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam, sagot ni Althea, kita ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Ngunit ito marahil ang sinasabi sa atin ng aklat. Ang kapangyarihan na nagdala sa atin dito. Naramdaman ko ang paggapang ng takot sa aking katawan. Kung ito man ang kapangyarihan na taglay ng aming pamilya, paano namin ito makokontrol? At paano kami makakabalik sa aming kaharian? Sa kabila ng aming pagkabahala, naramdaman ko ang muling pagtibok ng aming pagkakaibigan. Ako at si Althea, magkasama sa harap ng isang bagong pagsubok. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aming pagkakaiba ang maaaring maging susi upang malampasan ito. Nandito tayo para sa isang dahilan, sabi ko hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. At magkasama nating haharapin ang hamong ito. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang katanungan ang hindi maalis. Ano ang magiging kabayaran ng kapangyarihang ito? At ang higit na nakakapangamba, may iba pa bang nakakaalam ng lihim na ito at sila ba'y sumusubaybay sa amin? Sa loob ng aming kaharian, palaging mayroong mga kwentong pumapaligid sa mahiwagang kagubatan na matatagpuan sa hilagang bahagi ng palasyo. Sinasabing dito raw matatagpuan ang tahanan ng espiritu, isang lugar na puno ng mga lihim at misteryo. Sa kabila ng aking kabaitan, hindi ko maikakaila ang aking pagkauhaw sa kaalaman. Kaya't isang araw, nagpasya akong pumunta roon kasama ang aking kapatid, si Prinsesa Sapira, na kilala sa kanyang katapangan. Elara, sigurado ka bang nais mong pumunta sa kagubatan? Tanong ni Sapphira. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kawalan ng takot, ngunit may bahid ng pag-aalala. Hindi biro ang mga kwento tungkol dito. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Oo, Sapphira. Alam ko na ikaw ang matapang sa ating dalawa, ngunit nais kong malaman ang katotohanan sa likod ng mga kwento. Sama-sama tayong haharap sa kahit anumang pagsubok. Sa aming paglalakbay, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya ng kagubatan. Ang hangin ay tila may buhay at ang mga puno ay nagmamasid sa amin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-ikot ng kapaligiran, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Si Sapphira ay tila hindi natitinag, palaging handang isulong ang aming paglalakbay kahit ano pa man ang mangyari. Ang tahimik ng lugar na ito, sabi ni Sapphira habang sinusuri ang mga palumpong.
Masyado itong kalmado para sa isang kagubatan na puno ng mga kwento ng kababalaghan. Nang marating namin ang gitna ng kagubatan, natagpuan namin ang isang lumang altar na puno ng mga ukit ng mga sinaunang simbolo. Parang may puwersang humihila sa akin papalapit dito. Sa aking paghawak, naramdaman kong may naiibang enerhiya na dumadaloy mula sa altar papunta sa akin. Nagsimula akong makakita ng mga imahe, mga mandirigma, mga Diyos at mga prinsesa na naglalakbay sa iba't ibang daigdig. Biglang nagbago ang ihip ng hangin at isang matandang babae ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Mga prinsesa ng kaharian, sabi niya, ang inyong pagdating ay ang simula ng isang dakilang pagbabago. Napatingin kami ni Safira sa isa't isa, parehong naguguluhan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Safira. Ang kanyang tinig ay puno ng kuryosidad at bahagyang pag-aalala. Ang kagubatang ito ay isang lugar ng mga sinaunang lihim, sagot ng matanda. Ngunit ang mas mahalaga ay ang kapangyarihan na taglay ninyo. Kayo ang susi sa pag-unlock ng mga lihim na ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ako na palaging umaasa sa kabaitan ay tila hindi handa sa ganitong klaseng pagsubok. Si Safira na palaging matapang ay tila mas handa sa mga darating na pagsubok. Sa kabila ng aming magkasalungat na ugali, kailangan naming magkaisa. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ko, hindi na makapaghintay na malaman ang susunod na hakbang. Ngumiti ang matanda. Kailangan ninyong harapin ang iyong mga pinakatakot at pinakamalalim na pagnanasa. Sa pamamagitan nito, mabubuksan ninyo ang pintuan patungo sa mga lihim ng kagubatan. Bigla kong naramdaman ang isang malamig na hangin na umikot sa paligid namin. Nagising ang mga espiritu ng kagubatan at nagsimulang bumuo ng mga imahe mula sa aming mga alaala. Nakita ko ang mga sandali ng aking kabataan, ang mga pagkakataon kung saan natakot akong magsalita at ipahayag ang aking sarili. Si Safira naman ay nakakita ng mga eksena ng kanyang mga laban kung saan kailangan niyang ipaglaban ang kanyang paniniwala kahit pa ito'y magdala ng panganib. Ang mga imahe ay nagbigay ng bagong pag-unawa sa amin. Nagsimula kaming kumilos, handang magtulungan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Sa kabila ng aming magkasalungat na pananaw, natutunan naming pahalagahan ang lakas na dala ng pagkakaiba naming dalawa. Ngunit bago namin tuluyang malampasan ang pagsubok, isang malakas na ingay ang gumulantang sa amin. Ang paligid ay nagdilim at ang altar ay nagbagong anyo. Sa halip ng mga sinaunang simbolo, nakita naming nakaukit ang isang babala. Ang tunay na kaaway ay hindi ang kagubatan, kundi ang kapangyarihang nagtatago sa likod ng inyong puso. Napatingin kami ni Safira sa isa't isa, parehong naguguluhan at natatakot sa kung ano ang ibig sabihin nito. Sa kabila ng aming tagumpay sa pag-unlock ng lihim ng kagubatan, tila may mas malalim pang pagsubok na naghihintay sa amin. Isang pagsubok na maaaring magpalit sa aming buhay magpakailanman. Sa gabing iyon, habang pabalik kami sa palasyo, nagbitiw si Safira ng tanong na bumabagabag sa aking isipan. Paano kung ang tunay na laban ay hindi sa kagubatan, kundi sa loob ng ating mga sarili? Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, alam kong ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng aming magkaibang ugali, naroon ang isang kapangyarihan na maaaring magligtas o magwasak sa aming kaharian. Hindi namin alam kung ano ang hinaharap, ngunit isa lang ang sigurado, kailangan naming magkaisa dahil ang laban ay hindi pa tapos. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari sa amin ni Ate Amara sa kagubatan. Ako si Prinsesa Isabel at sa kabila ng aming mga pagkakaiba, hindi ko maitatangging may natutunan ako sa kanya sa bawat sandaling kami magkasama. Nangungusap ang aming mga karanasan at sa bawat pag-uusap namin,
parang unti-unti kong nararamdaman ang aming pagkakatulad, ang aming pagmamahal para sa kaharian. Isang umaga, habang kami ni Ate Amara ay naglalakad sa hardin ng palasyo, napagpasyahan niyang ipakita sa akin ang isang lihim na bahagi ng palasyo na hindi ko pa nararating. Isabel, may lugar dito na madalas kong puntahan kapag gusto kong mapag-isa na at mag-isip, sabi niya. Agad akong kinabahan, ngunit natuwa rin dahil bihira lamang ipakita ni Ate Amara ang kanyang malambot na bahagi. Sumunod ako sa kanya at pinasok namin ang isang makipot na daan patungo sa likod ng palasyo. Sa dulo ng daan bumungad sa akin ang isang maliit na lawa na napapalibutan ng makukulay na bulaklak. Ang liwanag ng araw ay tila sumasayaw sa ibabaw ng tubig at ang paligid ay napakaaliwalas. Para itong isang tagong paraiso. Nakakagulat, hindi ba? Tanong ni Ate Amara habang nakatingin siya sa lawa. Tumango ako, hindi makapagsalita dahil sa ganda ng tanawin. Naupo siya sa tabi ng lawa at hinila akong umupo sa kanyang tabi. Dito ko madalas iniisip kung paano ko magagampanan ang aking tungkulin bilang isang prinsesa. Sabi niya, madalas kong tanungin ang sarili ko kung tama ba ang mga desisyon ko. Habang nakikinig ako sa kanya, nakita ko ang ibang panig ni Ate Amara. Iba siya sa nakasanayan kong makita. Hindi siya ang matapang at matigas na prinsesa na palaging nakikilala ko. Siya ay isang tao rin na may mga agam-agam at pangarap. Alam mo ba, Isabel, patuloy niya, minsan naiinggit ako sa iyo. Ang iyong kabaitan at malasakit sa mga tao ay bagay na hindi ko madaling magawa. Pero natutunan ko mula sa iyo na hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban sa pamamagitan ng espada. Hindi ko inaasahan ang kanyang mga sinabi. Parang biglang lumuwag ang dibdib ko sa pagdinig na may halaga din pala ang aking mga ginagawa. Kahit pa parang wala ito sa harap ng kanyang katapangan. Ate, sa totoo lang, hinahangaan ko din ang iyong tapang. Natutunan ko ring maging matatag sa mga bagay na pinaniniwalaan ko, tugon ko. Nagpatuloy ang aming pag-uusap at pakiramdam ko'y mas lumalim pa ang aming pagkakaintindihan. Ngunit sa kalagitnaan ng aming masayang pag-uusap, biglang may lumitaw na kakaibang liwanag mula sa ilalim ng lawa. Napatingin kami ni Ate Amara sa isa't isa, parehong nagtatanong kung ano ang nangyayari. Unti-unti, lumutang mula sa tubig ang isang mahiwagang bagay na hugis bilog, tila isang sinaunang amuleto. Agad naming napansin ang nakaukit na simbolo sa ibabaw nito, ang simbolo ng aming kaharian. Parang may bumubulong sa akin na ito'y mahalaga at bahagi ng aming kasaysayan. Ano ito? Tanong ni Ate Amara habang nakatingin sa nagliliwanag na bagay. Hindi ko rin alam ang isasagot pero nararamdaman ko na may kaugnayan ito sa aming kinabukasan. Hindi nagtagal, narinig namin ang mga yabag ng mga bantay papalapit. Mukhang natanaw nila ang kakaibang liwanag mula sa malayo. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Alam kong hindi magiging ordinaryo ang araw na ito at maaaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa aming kaharian. Sa pagdating ng mga bantay, agad nilang siniyasat ang mahiwagang bagay. Pinilit nilang kunin ito mula sa tubig, ngunit parang may puwersang pumipigil. Bigla akong nakaramdam ng takot at kaba. Ano ang maaaring mangyari kapag nakuha ito? Ano ang lihim na dala ng mahiwagang amuleto? Habang abala ang lahat, biglang hinawakan ni Ate Amara ang aking kamay. Isabel, ano man ang mangyari, sabay nating haharapin ito. Sabi niya, puno ng determinasyon ang kanyang tinig. Hindi ko alam kung bakit, pero sa kabila ng lahat, nararamdaman kong tama siya. Magkasama naming haharapin ang anumang pagsubok at sa paglipas ng mga araw, kami magiging mas matatag at handa sa mga darating na hamon. Sa likod ng aming mga isipan,
Alam namin na ang amuletong ito ang susi sa pag-unawa sa aming nakaraan at marahil sa pagtataguyod ng mas matibay na kinabukasan para sa aming kaharian. Ngunit sa anong paraan? Iyan ang tanong na kailangan naming masagot. Sa kaharian ng Araminta, kung saan ang hangin ay tila laging puno ng mahika, nagising ako sa isang umaga na tila kakaiba. Ako si Prinsesa Isabela, kilala sa kaharian bilang prinsesang mabait, ngunit sa araw na ito, ang pakiramdam ko ay mabigat. Isang bagay na tila nagmumula sa kaloob-looban ng aking puso. Ang aking kapatid na si Prinsesa Lorena, na kilala sa kanyang pagiging matapang, ay tila mas lalong nagiging mapusok sa kanyang mga desisyon. Kinabukasan ay ang araw ng pagdiriwang sa kaharian, isang okasyon na inaasam-asam ng lahat. Ngunit sa mga nakaraang araw, napansin kong si Lorena ay tila masyadong abala sa isang lihim na planong hindi ko maintindihan. Isabella, kailangan nating mag-usap, sabi ni Lorena nang makita niya akong naglalakad sa hardin. May mahalaga akong balak at kailangan ko ang iyong tulong. Nag-aalala ako sa tono ng kanyang boses. Ano ang balak mo, Lorena? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang aking boses na kalmado. May nararamdaman akong panganib na paparating sa kaharian natin. Hindi ko pa masabi kung ano, ngunit alam kong kailangan nating maging handa. Sagot niya habang tinititigan ako ng seryoso. At alam kong hindi mo gusto ang karahasan o kaguluhan, kaya't kailangan natin ng ibang paraan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kaba sa akin. Alam kong sa kanyang katapangan, madalas ay nais niyang harapin ang mga problema ng harapan, ngunit sa pagkakataong ito, parang may ibang plano siyang iniisip. Habang kami ay nag-uusap, isang mensahero ang dumating mula sa kaharian ng Lunaria, isang kaharian na matagal nang may alitan sa amin. Ang mensahero ay may dala-dalang liham mula sa kanilang prinsipe, si Prinsipe Alden, na kilala sa kanyang talas ng isip at kakaibang mga plano. Prinsesa Isabella, Prinsesa Lorena, ikinalulugod kong iparating ang mensaheng ito mula sa aming prinsipe, sabi ng mensahero, at inabot ang liham. Binuksan ni Lorena ang liham at binasa ito ng malakas. Sa susunod na pagdiriwang, inaanyayahan namin kayo sa aming kaharian upang saksihan ang isang espesyal na paligsahan. Naway magbigay ito ng pagkakaibigan sa ating mga kaharian. Mukhang isang pangkaraniwang paanyaya, ngunit alam kong hindi ito basta-basta. Si Prinsipe Alden ay kilala sa kanyang mga stratagem at alam kong may higit pa sa likod ng paanyayang ito. Isabella, kailangan nating pumunta, sabi ni Lorena, puno ng determinasyon. Ngunit kailangan nating maghanda. Alam kong may plano siyang hindi natin alam. Lorena, paano natin haharapin ito? Tanong ko, nag-aalala sa maaaring mangyari. Nakaisip ako ng isang plano, sagot niya na may nangiti sa kanyang mga labi. Magpapanggap tayong magkaiba sa ating mga inaasahan. Ikaw, Isabella, ang magiging matapang at ako naman ang magiging mabait. Sa ganitong paraan, hindi nila malalaman ang tunay nating intensyon. Natigilan ako sa kanyang ideya. Hindi ko akalaing posible ito, ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na naiintriga. Sa kabila ng kanyang pagiging matapang, si Lorena ay nag-aral din ng mga taktika at talas ng pag-iisip at alam kong hindi niya ito ginawa ng walang dahilan. Sa pagdating ng araw ng pagdiriwang, nagbihis kami ng ayon sa plano ni Lorena. Ako ay nagbihis ng damit na karaniwan niyang isinusuot, puno ng tapang at lakas, habang siya naman ay nagbihis ng akin, puno ng lambing at kabaitan. Ang mga tao sa kaharian ng Lunaria ay tila nagulat sa aming pagdating. Habang kami ay naglalakad papunta sa paligsahan, biglang lumapit sa amin si Prinsipe Alden. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad, tila sinusubukan kaming basahin. Prinsesa Isabella, Prinsesa Lorena, ikinalulugod kong makilala kayo. Tila kayo'y kakaiba sa araw na ito,
sabi ni Alden na may malalim na ngiti. Sa gitna ng kanyang pagsalita, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Parang may nagbabadyang hindi maganda. Napatingin ako kay Lorena at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pag-aalala. Alam kong hindi ito basta-basta, Lorena. Bulong ko sa kanya. May nararamdaman akong hindi tama. Ngunit bago pa kami makahanap ng sagot, biglang may dumating na balita mula sa aming sariling kaharian. Ang palasyo ay sinalakay ng mga hindi kilalang nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, ang aming papel na ginagampanan ay tila mas lalong naging mahalaga. Sa araw na iyon, natutunan ko na ang tunay na tapang ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo. Sa likod ng mga maskara na suot namin, nagsisimula ang isang kwento ng pag-unawa sa isa't isa at sa aming pagkakaiba ay natagpuan namin ang lakas. Ngunit ang tanong ay, sapat ba ito upang iligtas ang aming kaharian? At sa gitna ng kaguluhan, alam kong ang sagot ay nasa susunod na hakbang, isang hakbang na magbabago sa aming kinabukasan. Sa madilim na kalangitan ng gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap na tila mga hiyas sa telo ng kalawakan, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking pisngi. Ako si Prinsesa Althea, ang prinsesang mabait, at sa aking tabi ay si Prinsesa Seraphine, ang kapatid kong matapang. Sa aming paglalakbay, unti-unti kong nauunawaan na ang aming magkasalungat na ugali ay tila dalawang ilog na nagtatagpo sa isang punto ng karagatan. Magkaiba ngunit parehong mahalaga. Althea, nararamdaman mo ba ang kakaibang enerhiya sa paligid natin? Tanong ni Seraphine habang naglalakad kami sa gitna ng kagubatang puno ng misteryo. Ang mga puno ay tila may sariling buhay at ang kanilang mga ugat ay bumubuo ng mga daang hindi namin natatanaw noong araw. Oo, Seraphine, parang may isang bagay na nagbabago. Parang may mga mata na nagmamasid sa atin, sagot ko. Kahit pa nga ang tunog ng mga kuliglig ay tila may halong pag-aalala. Mula sa simula, kami ay magkasalungat. Ako ang prinsesa na laging nakikinig sa mga payo ng aming ina, palaging nagnanais ng kapayapaan at pagkakaisa. Si Seraphine naman ay palaging naghahanap ng bagong pakikipagsapalaran, may tapang na hindi natitinag. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, natutunan kong ang kanyang tapang ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin ang tapang na tumayo para sa kung ano ang tama kahit pa ito ay laban sa nakagawian. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, narating namin ang isang lumang tulay na yaris sa bato. Ang tulay na ito, ayon sa mga alamat, ay daanan patungo sa isang sinaunang kaharian na matagal nang nawala sa kasaysayan. Ngunit sa ilalim ng tulay, sa ilog na umaagos, ay may isang mahiwagang alingawngaw, tila may tinig na tumatawag sa amin. Seraphine, naririnig mo ba iyon? Parang may tinig na bumubulong mula sa tubig. Tanong ko habang ang aking puso ay bumilis ang tibok. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating malaman kung ano ito, Althea. Ito ang pagkakataon na matuklasan ang higit pa sa kaharian natin, higit pa sa ating mga sarili. Habang bumababa kami sa gilid ng ilog, unti-unti naming naririnig ang malinaw na mga salitang tila umaawit mula sa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng mga alon, sa ilalim ng mga lihim, naroon ang susi sa inyong mga puso. Biglang isang liwanag ang bumalot sa paligid namin. Ang tubig ay naging salamin at nakita namin ang aming mga sarili, hindi bilang dalawang prinsesa, kundi bilang dalawang babae na parehong may kakayahang baguhin ang mundo. Althea, ito ang pagkakataon natin. Kung ano man ang nasa ilalim ng mga alon na ito ang magbibigay linaw sa ating mga layunin, sabi ni Seraphine habang hinawakan niya ang aking kamay. Sa paghawak namin sa isa't isa, naramdaman ko ang lakas na nagmumula sa aming pagkakaiba. Ang aming mga salungat na ugali ay naging tulay para sa mas malalim na pag-unawa
sa aming mga sarili at sa daigdig na aming ginagalawan. Ngunit sa gitna ng aming pagninilay, isang anino ang umusbong mula sa likod ng mga puno. Isang figura na may suot na itim na balabal. Ang kanyang mga mata ay tila mga baga na nagliliyab sa dilim. "Huwag kayong magpakatanga, mga prinsesa," sabi ng figura. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. "Ang tinig na iyon ay hindi para sa inyo. Ito ay patibong, isang ilusyon na ginawa ng mga nilalang sa ilalim ng tubig." Nagulat kami ni Seraphine, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkilala. "Ikaw, ikaw ang hari ng nawalang kaharian," sigaw ni Seraphine. Tumawa ang figura, isang mapanlinlang na halakhak na gumulantang sa aking kaluluwa. "Oo, ako nga, at sa inyong pag-usisa, napukaw ninyo ang aking atensyon. Ngayon, kailangan ninyong pumili, ang daan patungo sa katotohanan o ang daan patungo sa inyong kapahamakan." Sa aming harapan, nagpakita ang dalawang daan, isa na patungo sa liwanag at isa na patungo sa kadiliman. Ang aming mga puso ay naguguluhan, ngunit ang aming mga kaluluwa ay puno ng pag-asa at takot. "Seraphine, ano ang gagawin natin?" Tanong ko habang ang aking boses ay nanginginig. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang figura ay biglang nawala. Iniwan kami sa gitna ng dalawang daan. Sa likod ng kanyang pagkawala, ang mga alon ay naging tahimik at ang mga bituin ay nagpatuloy sa kanilang pagkislap, tila nag-aabang sa aming desisyon. At doon, sa gitna ng kagubatan at ng aming paglalakbay, natuklasan namin na ang tunay na laban ay hindi laban sa mga kaaway sa labas, kundi laban sa mga pagdududa sa aming mga puso. Ang aming paglalakbay ay magpapatuloy, ngunit ang tanong ay nanatili. Aling daan ang aming pipiliin? Ako si Prinsesa Elara, kilala sa kaharian bilang ang mapagpakumbaba at maunawain sa dalawang prinsesa ng Aramor. Kasama ko si Prinsesa Serafina, ang aking kapatid na palaban at matapang, na hindi kailanman natatakot ipahayag ang kanyang saloobin. Sa kabila ng aming magkasalungat na personalidad, kami ay palaging magkasama sa bawat pagsubok na aming hinaharap. Ngunit ang araw na ito ay kakaiba, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa aming kaharian. Sa aming paglalakad sa hardin ng palasyo, si Serafina ay tila balisa. "Elara, nararamdaman mo ba ang kakaibang enerhiya sa paligid?" Tanong niya habang tumitingin sa mga bulaklak na tila nawawala ng sigla. "Oo, Sera, parang may bumabagabag sa mga halaman at pati na rin sa mga tao sa palasyo. Hindi ko mawari kung ano ito," sagot ko habang pinagmamasdan ang mga kawal na tila nag-uusap ng seryoso. Kami ay nagpatuloy sa aming paglalakad hanggang sa marating namin ang lihim na silid ng palasyo, isang lugar na bihira naming puntahan. Sa likod ng makapal na kurtina, nakatago ang isang lumang pinto na halos hindi napapansin. Ang silid na ito ay minsang naging taguan ng aming mga ninuno at ngayon ay naglalaman ng mga sinaunang kasulatan na matagal nang nakalimutan. "Elara, kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari," sabi ni Serafina habang binubuksan ang lumang pinto. Sumunod ako sa kanya at sa aming pagpasok, agad kaming sinalubong ng mga alikabok at lumang pergamino. Ang silid ay amoy panahon, ang mga dingding nito ay nababalutan ng mga kwento ng nakaraan. Habang kami ay nagbabasa ng mga kasulatan, isang dokumento ang nakatawag ng aking pansin. "Sera, tingnan mo ito. Mukhang may nakatagong lihim ang korona ng Aramor," sabi ko habang itinuturo ang isang bahagi ng pergamino na naglalaman ng mahiwagang simbolo. Si Serafina ay agad lumapit, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kasabikan. "Ito ang simbolo ng ating mga ninuno, ang simbolo na nagdadala ng kapangyarihan sa korona. Ngunit bakit ito nakatago?" Tanong niya. Habang patuloy naming pinag-aaralan ng dokumento, unti-unting lumilinaw ang larawan.
Ang korona ng Aramor ay may kapangyarihang makapagbago ng kaisipan at damdamin ng sino mang magsusuot nito. Ngunit sa maling paggamit, maaari itong magdulot ng kaguluhan sa kaharian. Ang kapangyarihan nito ay nakatali sa puso ng taong may dalisay na kalooban. Elara, kung tama ang ating nabasa, ang korona ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa kaharian. Mayroong nagtatangkang gamitin ito sa maling paraan. Sabi ni Serafina, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa kami makapag-isip ng susunod na hakbang, bigla kaming nakarinig ng mga yabag sa labas ng silid. Agad kaming nagtago sa likod ng isang malaking estante ng mga libro habang ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Isang tao ang pumasok, nakatalukbong ng itim na kapa at may daladalang isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Ang aming mga puso ay kumabog sa kaba. Sino siya? Ano ang kanyang pakay? Si Serafina ay dahan-dahang suminya sa akin, nag-udyok na manatiling tahimik. Habang kami ay nagmamasid, ang taong iyon ay nagbukas ng balot at doon namin nakita ang korona. Ang korona ng Aramor kumikinang sa madilim na silid, tila may sariling buhay. Hindi ko inaasahan na sa wakas makukuha ko rin ang kapangyarihan ng korona. Bulong ng taong may kapa habang marahang hinahaplos ang mga hiyas nito. Ang aming mga mata ay nagtagpo ni Serafina. Parehong nagtataka sa kung sino ang taong ito at kung bakit siya narito. Alam naming kailangan naming kumilos, ngunit paano? Kung siya ay isang kalaban, kami ay nasa panganib. Biglang may narinig kaming sigaw mula sa labas ng silid, isang boses na puno ng desperasyon. Inilalagay mo sa panganib ang lahat. Sigaw ng isa pang tao na tila nagmamadaling pumasok sa silid. Ang taong may kapa ay agad na lumingon. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa galit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang kapa ay nahulog at doon namin nakita ang kanyang mukha. Isang mukha na kilala sa amin, ngunit hindi namin akalaing makikita sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at sa likod ng kanyang galit ay may isang lihim na matagal na niyang itinatago. Elara, kailangan nating malaman kung ano ang plano niya. Ngunit kailangan na rin natin siyang pigilan. Bulong ni Serafina, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking braso. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw sa aming magkapatid. Ang korona ng Aramore ay may kapangyarihang higit pa sa aming inaakala at ito ang magiging susi sa pag-unawa sa tunay na nangyayari sa aming kaharian. Ngunit sa bawat hakbang na aming gagawin, kami ay nasa panganib na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ang oras ay tumatakbo at ang lihim ng korona ay nagsisimula ng lumabas sa liwanag. Ngunit sino ang tunay na kaaway? Sino ang nagtatangkang gamitin ng korona para sa sariling kapakanan? Ang aming kwento ay hindi patapos at ang susunod na kabanata ay puno ng mga tanong na kailangan naming sagutin.